May sinisisi ang coach ng Lakers. LeBron James naman ayaw ipatrade si D'Angelo Russell. Para sa ating unang balita ay patungkol dito kay JJ Redick. Ayon nga dito sa coach ng Lakers, sinisisi nito ang mga NBA analyst at ang social media sa pagbagsak ng viewership ng NBA. Matapos imbestigahan ng NBA ang kanilang problema na kung saan kada taon ay bumababa ang kanilang ratings. Nagsalita na nga si JJ Redick patungkol dito. Sinabi nito na ang negative coverage sa modern NBA at sa mga players ngayon ang malaking dahilan kung bakit bumaba ang kanilang ratings. Ang mga players daw ngayon ay mas talented at mas skilled kaysa noong na-drop siya 18 years ago. Kaya naman dapat daw itong i-celebrate kaysa gawa ng negative na comment. Mukhang tama din si JJ Redick dito. Dahil ang mga NBA analysts ay kadalasan puro negative ang sinasabi tungkol sa modern NBA ngayon. Na kesyo malambot daw kumpara noong panahon nila o ano paman. Wala naman kasalanan dyan ang mga players dahil ang mga referee ang malambot kung tumawag. Makarinig lang ng unting reklamo sa players, ang gagawin kaagad ay technical o kaya ejected pa. Kaya naman tinatamad na ang mga fans sa ganitong sistema ngayon. Pinaplano na nga ng NBA na layuan ang 3-point line para daw mabawasan ang mga tumitira dito ng napakadami. At para bumalik na din daw ang pisikalan. Kung gagawin nila yan ay dapat may pagbabago sa kanilang rules, hindi yung konting dampi lang ay foul na kaagad. Sang-ayon ba kayo dito kay JJ Redick? At agree din ba kayo na dapat layuan ang 3-point line? Para naman sa huling balita ay tungkol dito kay LeBron James. Sa wakas ay na-extend na ng Los Angeles Lakers ang kanilang panalo sa dalawa matapos nilang talunin ang malakas na team din ng Sacramento Kings. Kaya naman umangat na sila sa pang number 7 at may kasalukuyang standing na 15 wins and 12 losses. Ayon din sa kanilang coach na si JJ Redick, sinabi nito na ang laban nila kahapon sa Sacramento Kings ang isa sa pinakagusto niyang laro na kanilang team. Maganda nga kasi ang pinakita ng kanyang mga players dito, mapa-opensa o depensa. At itong si LBG na ang mismong nagsabi sa interview na humanga siya sa kanyang mga kakampi dahil tinulungan silang dalawa ni Anthony Davis para makuha ang panalo. Ang isa sa kanyang mga pinuri dito ay ang kanilang point guard na si D'Angelo Russell. Ayon nga dito kay LeBron James, kung siya ang masusunod ay ayaw niyang i-trade si D'Lo at mas gusto niyang manatili sa kanila si D'Lo ng mas matagal pa dahil malaki nga ang ambag nito sa scoring at playmaking. Ang problema nga lang ay hindi consistent si D'Angelo Russell ngayon. Nag-a-adjust pa kasi ito sa kanyang bagong role na off the bench player. Kaya naman dapat bigyan pa ng panahon ng Lakers ito hanggang sa tuluyan na makapag-adjust si D'Angelo Russell sa kanyang bagong role sa Lakers. Kayo ba mga idol? Dapat bang manatili na lang si D'Angelo Russell sa Lakers o dapat na ba siyang i-trade? Comment lang yan sa baba at ating babasahin. Paki-like and subscribe po mga idol. Maraming salamat po.